I would say, I would like to thank doon po sa ating mga speakers. Bless na bless tayo lahat. Amen po ba? It was a very inspiring mga message po yung kanila encouragement na talaga naman ang cross ng Panginoon ay hindi po ito sarap kundi paghihirap. Lahat po tayo ay nakaranas po nito. Tama? Amen. Ayan. So, sabi dito sa aklat ng Galatians, nakahihilaan, sabi dito, ako'y kasama ni Kristo na ipinako sa krus. Kaya, sabi dito sa Galatians 2:20, kaya hindi na ako ang nabubuhay ngayon, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. At ang buhay ko ngayon sa katawan ay ikinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na nagmahal sa akin at naghandog ng kanyang sarili para sa akin. Ang ganda ng sinabi nito, no? Ito ay sulat ni Apostol Pablo. Kaya sabi niya dito, ay napakaganda yung kanyang sinabi. Of course, maging tayo man, mga kapatid, no? Maging tayo man, maaaring sasabihin po natin sa ating mga sarili, kaya hindi na ako ang nabubuhay ngayon, kundi si Kristo na nasa akin at namatay para sa akin. Kung si Kristo ang nabubuhay ngayon sa atin, therefore, tayo ay nandun na sa pagkilala ng tunay na maayos na pamumuhay. The testimony, sabi dito, your cross is our testimony. Hindi mo na kailangan, kapatid, na meron kang cross na dala-dala, parang sa ganun ay may pakita na born again ka. It is a matter of our faith to the cross. It is a matter of faith nung tayo po ay nakakilala sa ating Panginoon. It is a matter of faith in which paano natin isinasapumuhay ang salita ng Panginoon nang sinabi niya, hindi na ako ang nabubuhay, kundi ang Panginoong Jesucristo na ang nabubuhay sa akin. Kung kaya nga, ang ganda ng sinabi ng Apostol Pablo, your testimony ay mahalaga, mga kapatid. Kung ang Panginoon ay sabi nga niya nasa cross, I have done. Tapos na. I'm finished, kayo naman. Ibig ba sabihin, nagpako sa krus, tayo din magpako? No. Yung krus na yan, mga kapatid, patuloy lang natin dinadala yan. Pinapasampo natin. Sapagkat ang sabi ng Lord, makihati kayo sa aking paghihirap. Kapighatian. Hanggang ngayon, kaya ito inspiring yung ating kapatid kanina na nag-testimony na talaga naman, no, yung ang pagsubok ay hindi po natatapos hanggang tayo po ay patuloy na sumusunod sa ating Panginoon. But the good news is, ang pagsubok na yan, mga kapatid, ay meron talagang kaakibat na solusyon. There is always joy. Pagdating ng pagsubok, yung pagkatapos na may joy, hindi mo man iniisip, pero nangyayari. Bakit paano nangyari kaya yun? Because ang Panginoon na siyang katuwang natin sa pagdadala ng krus natin habang tayo malakad. Ang Panginoon ang siyang kasama natin nagbubuhat niya. Tama po ba? Ang krus ng Panginoon, it is a symbol of your salvation. It is a symbol of your life. Because without the cross, you are dead. Tama?
you are dead. Until now, nandun ka siguro sa karumihan. Until now, siguro, sabi nga kanina, salamat sa Panginoon sapagkat ako nakakilala sa Panginoon. For those na ayaw talagang kilalanin ng Panginoon, yun ang talagang kailangan natin mahayo. But, ito ay mahirap. Sapagkat sinabi nga nila ayaw namin eh. Pero ang Panginoon nandun pa rin na ang kanyang krus sa Kalbaryo hanggang ngayon tayo ay magpapatuloy na pasanin para mapasan din natin yung mga tao na nasa paikot natin, sa paligid natin. Meron pa doon sa kanila ang hinahanap ng Panginoon. Ibang sabi ng Panginoon, hindi ako babalik hanggat hindi makakilala ang lahat ng tao. So meron pa tayong mga pagkakataon, mga kapatid, na ipangaral ang krus ng Panginoon. Yun po ang pinakamahalaga, mga kapatid. Yan ang simbolo, ito po yung aral. This is the doctrine of the cross. Ang Panginoon ay namatay nang dahil sa ating mga kasalanan. 2,000 years ago, na ang Panginoon, nang siya po'y natapos na sa kanyang pagpasa, nandun na siya kalamitan, nandun siya sa Father, nandun na siya. Pero, we are still, meron tayong pag-asa na sinabi ng Lord, huwag po kayong mag-alala, babalik po ako. There is always a hope in Jesus Christ. Bukod doon sa buhay na ibinigay po sa atin, mayroong pag-asa. Ano bang pag-asa na to? Ang pag-asa sa buhay na walang hanggan na doon sa ating pupuntahan, mga kapatid, there will be no more sorrow and pain. Ito yung pangako ng Panginoon. Huwag niyo sabihin pag nag-born again ka na, nandun na po ang pleasure, nandun na ang sarap. Pero hindi po. Kaya nga mga kapatid, pag kayo ay naghahayo, huwag niyo sasabihin sa hahayuan ninyo. Alam mo, pag nag-born again ka, naku, sa sarap ang buhay mo, parang lechon ang ulam mo, hindi po yun. Kapagkat ang isang tunay na lingkod ng Panginoon, tinawag ng Diyos, you will be in suffering. Long suffering until the time that you will be with Him in paradise. Amen? Ayan po ang sinabi ng Panginoon. Dapat tayo ngayon ang nabubuhay si Kristo sa buhay ito natin. Kung ano po yung pinagdadaanan natin, mga kapatid, is okay lang. Hindi lang naman ako. Tayong lahat ay dadanas nito. Wala po exception. Ngayon kung ayaw mo maghirap, pues, ang mangyayari sa'yo? Ayoko na, hirap na ako, Lord. Alis na lang ako, mas masarap sa dati pa eh. Para kay mga Israelita na dati sa Egypto. Nung sila po'y naghirap doon sa wilderness, ayaw na namin, doon na lang kami, babalik kami sa Egypto. Pero mga kapatid, huwag po tayong maghangad. Sapagkat just a minute, anytime from now, Jesus will come. Paano kaya kung tayo po ay darating ang Panginoon, tapos tayo ay nakabalik doon sa dati? Ang sabi ng Panginoon dito sa aklat ng Hebro, matapos nating malaman at tanggapin ang katotohanan at sadyain pa rin natin magkasala, wala nang handog na maialay para sa kaipagpapatawad ng ating mga kasalanan. Minsan lang, pinako ang cross, ang Panginoon sa cross ng Kalbaryo. Kaya sabi niya, pagkatapos na tayo'y nakakilala sa Panginoon, wala nang hain pa. God, our Jesus Christ will never go to the cross anymore. Wala ng cross na nakahanda para sa atin kung tayo po ay magbalik sa dati nating kalagayan. Sapagkat ang sabi nga kanina, buhay. Ang ating buhay kay Kristo. Ang ating pag-aari kay Kristo. Ang nasa buhay natin kay Kristo. Ang
pag-aari natin kay Kristo, lahat ng pinagagalingan ng blessing kay Kristo. Ano pang magagawa? Gusto mo pa bang makawala kay Kristo? Oh my! Iyan po ang pangako ng Panginoon sa atin eh. Ang Kristo ang mabubuhay sa buhay natin. Because without Christ, we cannot do nothing. He is all in our life. John, Mga kapatid, sayang ang pinagpaguran po natin. John Tayo po 15:7. ay magbabalik doon sa dati nating kalagayan. 5. What we now, sabi kanina, testimony. Yung kinanta natin kanina, you best to testify. Kaya nga nagte-testify yung apat natin magigiting na mga anak ng Diyos. It's so inspiring, encouraging, yung kanilang mga testimony. Siguro sa susunod na mga panahon, mga araw, mga kapatid, kayo din ay magte-testimony. Hindi man ganitong programa, kundi testify po natin yung mga mabubuting bagay, yung mga masasamang bagay, yung mga pagsubok, lahat ng suffering, itestify mo na kahit dumadanas po tayo, mga kapatid, meron tayong Diyos na kumikilos, gumagawa para sa atin. Yun po ang maganda ron eh. Diba? Gamitin po natin ang labi. Para sa inyong labi. Diba? Gamitin ang labi to testify, to witness the world. From Jerusalem to Samaria to Judea. Yan ang sabi ng Lord. Mga kapatid, alam niyo po ba na sa mga panahon na to, lahat ng Kristiyano